Bago natin simulan ang second part at finale episode ng kwentong ito, napansin ko na marami pang nakikinig sa channel na to ng mga kwento na hindi pa nakasubscribe. So baka naman mag-subscribe na kayo at pakihit na rin yung notification bell para once na may upload ako or may bagong kwento, mano-notify kayo. And pakihit na rin yung like kung nagustuhan niyo yung kwento. And syempre mag-comment kayo ng mga gusto nyo lang sabihin or any violent reaction about sa kwento natin na ni-upload dito sa channel na to. Kahit anong comment, basta mag-comment lang kayo kung nagustuhan nyo ba o nasiyahan ba kayo sa takbo ng kwento, mag-iwan lang kayo ng mga comments sa comment section. So tama na pa sa kalye, simulan na natin ang finale episode ng kwentong Paghihiganti. Ang nakaraan. Napangiti ako ng hilaw sa kanyang sinabi. Naihalin tulad ko kasi ang sarili ko na kabaliktaran naman sa kanya. Noon naghihirap ako, nagdusa. Pero sa pagkakataong ngayon, tila pag-aari ko ng mundo. Bakit ikaw? Bakit ang mami mo? Hindi pa kayo ang nag-manage ng negosyo nyo? Boss, patay na rin kasi ang mami ko. At ako bilang nag-iisang anak, wala naman akong pakialam sa negosyo namin dati kasi nga, hindi ko iniisip na maaari palang maglaho ang lahat ng ganong kabilis lang. Kaya, ayun, puro barkada ang inatupag ko. Pero narealize ko pala na mali pala yun. Kasi may mga taong may vested interest at matindi ang kasakiman. Teka nga. Ano nga pala yung mga negosyo nyo? Ang tanong ko nang biglang may kung anong kaba akong naramdaman sa narinig na bumagsak na negosyo. Bus transport po, boss. Kilala mo yung Polaris Bus Transit System? Amin po yun. Pati po yung Polaris Apartments. Pinakamalaking apartment building namin dito po mismo. Amin po yun. Anong nga palang tunay mong pangalan? Oo nga pala. Ang tunay ko pong pangalan, sir, ang full name ko po, Ivan Jimenez Jr. Ang pagpapatuloy. Tila may isang malakas na bagay na humataw sa ulo ko sa pagkarinig ko sa kanyang buong tunay na pangalan. Nanlaki ang mga mata ko at halos hindi ako makapaniwala. Ang taong siyang dahilan ng paghihirap at pagdurusa ko ay siya ring tao na hinahanap ko ay nasa harap ko na lang pala. At sa isip ko lang, what an irony. Siya na dating sikat, mayaman, makisig, pinagkakaguluhan ng mga babae at kapaklaan ay nagmukha ng matanda. Masakitin na halos puto at balat na lang ang natitira sa katawan. Iniwan ng mahal sa buhay at napapalot ng kahirapan. Gusto kong ngumiti at humalakhak sa nalaman ko. Gusto kong pagtawanan siya at maliitin ang pagkatao niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa isip ko lang, kung ang tadhana ang gumawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin, gusto kong malasapan niya ang aking paghihiganti. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nagkunwaring hindi ko talaga siya kilala. At dahil sa nalaman kong tungkol sa kanya, may nabuong plano sa isip ko. So, kailangan mo ng pera para sa anak mo, di ba? Tama ka, boss. Talagang kailangan ko ngayon ng pera eh. Okay. Eto. Maaaring hindi mo magustuhan to pero kung kailangan mo talaga ng pera, baka pwede mong gawin. Ano yun, boss?
Nakaranas ka na bang sumama sa, alam mo na, kapwa mo lalaki? Naranasan mo na bang sumama sa mga bakla? Hindi siya nakasagot sa sinabi ko. Mistulang napilaukan siya. So, hindi mo kaya? Hindi pa boss eh. Na doon nga ay lalo pang kumulo ang dugo ko sa galit. Ang ibig sabihin, nakalimutan na niyang ginawa nila sa akin ng tropa niya. Pinagtawanan pa nila ang ginawa nila sa akin. Pero syempre, hindi pa rin ako nagpahalata. Sigurado ka bang hindi pa talaga? Kahit nung bata ka pa. Kahit nung nasa kasagsagan ka pa ng kagwapuhan at yaman mo. May nagkagusto sa akin na mga bakla. Pero boss, hindi ko po pinatulan eh. Wala ka namang inapi sa kanila. Minaliit o pinaglaruan. Wala boss. Wala po. Mabuti naman kung ganun. Kasi aminin ko sa'yo, bakla ako. At galit na galit ako sa mga taong pinaglalaruan ng damdamin ng mga bakla. At lalo na yung mga taong nangapuso na nanamantala at nanlalapastangan ng mga bakla. Siguro, kung mangyayari sa akin yun o malalaman ko yun, makakapatay ako ng tao kapag may nakita akong baklang inaapi. Kahit nga ikaw, kapag nalaman kong may isa kang baklang pinahirapan, magagalit talaga ako sa'yo. Ay, hindi boss. Wala po ako naalalang inaping bakla. Ang totoo po niya respeto ko po sila. Salamat naman kung ganun. So, how about my offer? Kaya mong gawin yun? Kaya po. Boss, magkano naman kung papayag po ako sa offer nyo? 1,000. Pwede na ba yun sa'yo? Sige boss, kakagating ko na po yan. Pumasok kami sa loob ng cottage at doon ay isinakatuparan ko na ang aking plano. At nangyari sa amin ang bagay na yon. Gusto kong pagtawanan siya habang ginagawa namin yon. Oo, naaminin ko. Bagamat minahal ko siya noon, may naramdaman akong pandidiri sa kanya sa pagkakataong iyon. Paano ba naman? Payat na siya. Mas tumandang tingnan ng mahigit 10 taon kesa sa edad niya. Kaya nga hindi ko siya nakilala. Natigit sa lahat, ang sinabi niyang sakit niya na kahit ulcer yun. Hindi ko maiwaglit sa isip ko na baka may mas malala pa siyang sakit dahil sa sobrang pagkapayat niya. Nakaka-turn off na. Pero ginawa ko yun para ipadama sa kanya kung paano lapastanganin ang pagkatao. Gusto mo ba mag-shota na tayo? Ang alok ko sa kanya nang matapos na kami. Naisuot ko na mga damit ko. Nakaupo na sa papag na kawayan ng cottage habang hinihit-hit ko ang isang sigarilyo na sinadya ko pang ibuga sa kanya mukha ang usok. Pero hindi siya kumibo. Magkakaroon ka na maraming pera kapag sinota mo ako. Susustentuhan kita. Ano bang gagawin ko? Di ba magsyota tayo? Ano bang ginagawa na magsyota? Pareho lang naman sa babae at lalaki ang pagiging magsyota ng dalawang lalaki. Alam mo na yun. Pwede bang pag-isipan ko muna? Huwag mo nang pag-isipan. Kapag pag-iisipan mo pa yan, huwag na lang. Maghahanap na lang ako ng iba. Yung mas bata, mas maganda ang katawan. At syempre, mas gwapo sa'yo. Yumuko na lamang siya na natiling tahimik lang. Ano bang ayaw mo sa akin? Disente, may pera, malinis, hunk, may hitsura, walang sakit. Handang magbigay ng luho mo. Ano pa bang hinahanap mo? Sige. Papayag na ako. Very good. Okay, sige. Yakapin mo nga ako. Lumapit nga siya sa akin at niyakap ako. Simula ngayon, mag-shota na tayo. Tango lang ay sinagot niya. Gusto kong gawin muli sa'yo yung ginawa natin kanina. Boss,
pwede ba pahinga muna tayo? Masasanay ka rin. Tiisin mo lang yan. 1,000 rin yun uli. Sayang din yun. Sa araw na to, magkakaroon ka ng 2,000 sa akin. May pambili ka na ng gatas ng anak mo. At may mabibili ka ng pagkain. At pwede ba? Simula ngayon, love na ang tawagan natin. Sige. Love. So, ano pa bang hinihintay mo dyan? Gawin natin uli. At sa pagkakataong iyon, naganap muli sa amin ang bagay na iyon. Tila gusto kong humalakhak sa unti-unting tagumpay na nararamdaman ko. At habang ginagawa ko yun sa kanya, kakaibang saya ang naramdaman ko. Wala naman siyang reklamo. Bagamat sa una naming tagpo ay maingay siya, palakwento, bubbly. Pero sa pagkakataong iyon, tila biglang nagbago ang pagkatao niya. Marahil ay hindi lang siya makapaniwala sa kanyang isip na sumama siya sa isang lalaki. O hindi niya inakalang isang araw ay darating siya sa puntong gagawin ng kumapit sa patalim. Nang iniabot ko na ang pera sa kanya, napansin ko ang mga luhang tumataloy sa pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. Pero wala na akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay ang makapaghiganti. Tara na, uwi na tayo. Love. Walang imik na tumalima siya. Pinadyak niya ang kanyang potpot. Ramdam ko naman ang munting tagumpay ko sa una kong balak para sa kanya. Simula pa lang ito. Love, sa 1 linggo, pumunta ka sa bahay ko. Sige love. Habang hinihintay ko ang 1 linggo, nagluluksa naman ang damdamin ko sa kalagayan namin ni Marlon. Madalang na kasi siyang bumisita sa bahay. Hindi na kasi kasing lapit ang mga tirahan namin kesa nung mga bata pa kami. Nang ipinatayo ko ang bagong bahay para sa nanay ko, mas malayo na ito ng halos 1 kilometro kesa sa dati. At kapag bumibisita naman si Marlon sa bahay, ang sasadyain niya na lang ay ang nanay ko. At kapag kanyang nagkakasalubong ang aming mga tingin, parang wala lang siyang nakita. Hindi ako papansinin. Parang hindi lang ako nag-e-exist sa mundo. Ay, tita. Ay, hello Marlon. Ay, kumusta ka ng bata ka? Mabuti naman po. Ano bang sadya mo rito at napunta ka rito nung ganitong wala naman ako naalalang plano natin ngayon? Wala naman po. Binisita lang po talaga kita, tita. Ay, ganun ba itong bata talagang ito? Maraming salamat naman kung ganon. At mag-uusap na silang dalawa. Alam kasi ni Marlon ang hilig ng nanay ko. Bulaklak. Pareho ng hilig ko. Kaya magkikwentuhan na nga yung mga yan tungkol sa pag-aalaga ng mga bulaklak. At minsan pa nga, dinadala niya ang nanay ko ng mga itinatanim na bulaklak. Lalo na kapag wala pa sa koleksyon ng nanay ko. Kapag natapos na silang mag-usap, naalis na si Marlon. Hindi mo ba kakausapin si Kevin? Ay, hindi na po. Saka na lang po, tita. Nagmamadali po kasi ako eh. Mistulang tinutusok ang puso ko kapag nakikita ko ang ganyang eksena. Pero at least, nandyan pa rin siya. Binibisita pa rin ng nanay ko. Nakikita ko pa rin siya. Araw bago ang nasabing pagkikita muli namin ni Ivan, inihanda ko ng sarili ko. Kumontak ako ng mga taong maaari kong bayaran para isakatuparan ng plano ko. Isinet ko talaga ang araw na yon kung saan ay aalis ang nanay ko. May seminar daw sila sa Karatig Syudad kasama ang grupo nila sa simbahan. Bali 3 araw sila doon kung kaya ay libre ako sa aking gagawin para kay Ivan. Dumating na nga ang taktang araw. Wow! Ang ganda pala ng bahay mo, love. Ang yaman mo pala. Ang sambit ni Ivan nang makapasok na siya sa bahay namin.
Bunga yan ng pagsusumikap. Kapag dumanas ka kasi ng matinding tagok, pagsubok, hirap at pang-aapi, darating sa punto ng buhay mo na isusumpa mo ang araw na naghirap ka at pipiliting makaangat sa buhay. Naghirap ka rin dati? Oo naman. At lalo na, may isang taong ginawang impyerno ang buhay ko nung bata pa ako. Kaya heto, nagsumikap para umangat sa buhay. Oo nga pala, may gagawin tayo, love. At this time, bibigyan kita ng 20,000 katumbas sa gagawin natin. Ano, payag ka? Talaga? Ang laki naman yata niyan. Oo naman, malaki talaga yan. At marami ka nang mabibiling gatas niyan para sa anak mo. Sige love, tamang-tama yan. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera para sa anak ko. At ito na siguro ang solusyon para sa problema namin mag-ama. Sige. Good. Very good. Maya-maya lang, dadating na yung mga kaibigan ko. Love, ano palang gagawin ko? Basta, malalaman mo rin mamaya. Dumating ang mga kinontak kong tao. Bali, 6 silang lahat. Taga malayong bayan. Nasa edad 25 to 35. Malalaki ang mga katawan. Iyan kasi ang specification ko sa kontak ko. Ang maghanap ng gym clubs ng mga lalaki para sakaling may magka-interes sa offer ko. Mga tao lamang na naghahanap ng trip at nangangailangan din syempre ng pera para gawin ang isang bagay na ipag-uutos ko. Ang gawin kay Ivan ang ginawa sa akin ng grupo ni Ivan noon. Agad kami pumasok sa kwarto ko. Alam kong sa isip ni Ivan ay nagtataka siya kung bakit 8 kaming pumasok. Love. Trip ko lang to ha. Sabay hugot sa lubid na itinago ko sa ilalim ng kama ko at inihagis yun sa isa sa mga lalaki. Agad namang naintindihan nilang ibig kong ipahiwatig. Agad nilang pinaligiran si Ivan at saka hinawakan ng mga kamay. Tinalian niyon. Iyong pagkatali na nasa likod ng 2 kamay at hindi maigalaw ang mga ito. Love, para saan to? Anong gagawin nila sa akin? Para saan to? Love naman. Huwag ka mag-alala, love. Hanggang dyan lang yan. At yun na nga, sinimula na nila ang plano. Habang ako ay nakamasid lang sa kanila sa gilid ng aking kwarto, nakaupo sa isang silya. Love, maawa ka sa akin, please. Love, ayoko sa ganito. Love, maawa ka sa akin, please. Love, maawa ka. Love, maawa ka. Maawa ka. Alam ko masakit para sa kanya yon. Unti-unti nang napupunit ang pagkatao niya. Bumababa ang moral niya. Pero determinado talaga ako makaganti. Determinado akong ipadama sa kanyang sakit ng aking naranasan. Ramdam ko pa rin ang puot sa puso ko. Ramdam ko pa rin ang galit. Ilapit niya siya sa akin para halikan niya mga paa ko. Kinaladkad si Ivan patungo sa akin. At nang nasa harapan ko na si Ivan, inutusan siya ng isang lalaki. Halikan mo ang paa ni Bossing! Sabay puwersahang pagdiin nila sa ulo ni Ivan patungo sa paa ko. Nasa ganun kaming eksena nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. At laking pagkagulat ko nang makita ko kung sino ang nabukas nun. Si Marlon. Bigla naman akong nahinto sa aking ginagawa. At nang nagkasalubong ang aming mga paningin, kitang-kita ko sa mukha ni Marlon ang ibayong pagkagulat at galit. Ang sama mo! Ang sigaw ni Marlon, sabay talikod at padabog na
isinara ang pinto. Natigilan ako ng sandali. Nagtinginan sa akin ng mga lalaki. Nang dahil sa nangyari, tinapos na namin ang aming ginagawa. Ibinigay ko na isa-isa ang mga nararapat na halaga para sa kanila, base sa napagkasunduan, at inihatid ko na sila sa labas ng bahay. Nang binalikan ko si Ivan sa kwarto, nakaupo na siya sa sahig. Ang mga kamay niya ay nakatali pa rin sa kanyang likod. Nakakaawa siyang tingnan habang nasa ganong ayos. Wala siyang imik. Tahimik na nakayuko at umiiyak. Ramdam ko ang tagumpay ko sa nasasaksihan ko sa kanya. Pwede bang makuha ko ng ang pera ko, love? Pera lang talaga ang katapat mo, no? Kailangan ko lang kasi talaga ng pera, love. Kaya maawa ka na sa akin. Ibigay mo na sa akin yun. Paano kung sabihin ko sa'yo hindi ko ibibigay sa'yo yun, ha? Hindi pwede yun. At saka bakit kailangan mong gawin sa akin to? Kung hindi mo naman pala ako babayaran. Dahil magsyota naman tayo, di ba? At kapag magsyota, pwede namang libre ang lahat. Kailangan ko talaga ng pera, love. Please, ibigay mo na sa akin yun. Bigay mo na sa akin yun, please. Maawa ka naman sa akin. Ginawa ko naman ang lahat ng gusto mo, di ba? Bigay mo na sa akin yung kailangan ko talaga yun. At saan mo naman gagamitin? Sa bisyo mo? Ha? Hindi yun para dun. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi na ako gumagamit nun. Kaya bigay mo na sa akin yun, please. Please, parang awa mo na. O kung hindi, para saan naman? Ay, para sa ano ko yun? Para sa ano ko yun? Kailangan niya lang talaga. Sana ibigay mo na. Paano kung ayaw ko? Anong magagawa mo? May magagawa ka ba? Please naman, love. Maawa ka naman. Maawa ka naman sa akin. Para saan ako talaga yun? Nagsasabi ako ng totoo. Para saan ako talaga yun? Okay, sige. Lumuhod ka muna. Nahalata ako ang lungkot sa kanyang muka, sabay sa kanyang pagluhod. Kitang-kita ko ang kanyang panginginig. Marahil ay dahil sa magkahalong sakit pa ng kanyang katawan at matinding pagmamakaawa. Anong nararamdaman mo ngayon? Masakit ba? Masarap? Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo sa akin to. Galit ka ba sa akin, love? Bakit ginaganito mo ako? Bakit pinahirapan mo ako ng ganito? Nang tanong niya sa akin habang nakaluhod. Ikaw ang tatanungin ko. Galit ka ba sa akin? Bakit mo ako pinarusahan? Paano kita pinarusahan? Kilala mo ba si Kevin Sanchez? Nagulat siya sa narinig. Tinitigan ako ng maputi. Ano? Di mo siya kilala? Ikaw si Kevin? Oo. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap sa buhay. At kung bakit ako naging ganito. Kung bakit ako nagdusa. Natulala siya sa narinig. Hindi nakaimik sa naging revelasyon ko. So ngayon, naranasan mo na rin ang lapas ng hangin. Naranasan mo na rin ang mawasak ang pagkatao. Ano? Masakit ba? Ha? Masakit ba? Hindi pa rin siya nakaimik. Halatang nagulat sa nalamang ako pala ang dating kaklase niyang palagi niyang inaapi. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kulang pa yan. Kevin, patawarin mo ako. Maniwala ka, nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo. Kasi pagkatapos ng ginawa namin sa'yo, nakonsensya talaga ako. Hindi ako nakatulog sa ginawa ko sa'yo. At nung umalis ka dito sa lugar natin, maniwala ka, hinanap kita para humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Sinungaling! Totoo yan, Kevin.
Totoo lahat ng sinasabi ko. Nagsisisi ako sa ginawa namin sa'yo. Patawarin mo na ako, please. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patawarin mo ako, Kevin. Sorry. Pero hindi kita mapapatawad. Alam ko sinasabi mo lang yan dahil kailangan mo ng pera, dahil kailangan mo mabuhay. Ano? Tama ba ako? Hindi. Hindi dahil sa pera kung kaya ako nangihingi ng tawad sa'yo, Kevin. Nagkataon lang talaga na nasa matindi ako pangailangan ngayon. Pero kung ayaw mo ko patawarin, wala naman ako magagawa, diba? Kahit matindi ang pangailangan ko ng pera, kalimutan mo na lang yun. Naintindihan ko naman eh. Pero patawarin mo ako, please. Pero kung hindi mo ako mapapatawad, please lang, kailangan mo na lang ako. Uuwi na lang ako sa amin. Kailangan ako ng anak ko, please. Kailangan niya ako. Kakalaga naman talaga kita eh. Pero, kailangan mo ba talaga ng pera? Oo. Oo, kailangan ko, Kevin. Kailangan ko talaga yun. Okay. Ibibigay ko sa iyo ang pera kapag bumalik ka sa 1 linggo. Ang sambit ko, may plano na naman kasi akong nabuo sa isip ko. Tatayo na nga kinalagan ko siya. Nagmamadali siyang umalis. Pero bago siya makalabas ng pinto, may sinabi pa siya. Kevin, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko sa'yo. At sana dumating ang araw na mapatawad mo ako. Sige, patatawarin kita kapag bumalik ka sa 1 linggo. Pero hindi na siya sumagot. Tuloy-tuloy lang siyang umalis. Nagmamadali. May ilang minuto simula nang umalis si Ivan. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Marlon. Nanatili lang siya nakatayo sa pungat nito. Ang sama mo. Hindi ko akalain ganyan ka nakasama. Hindi mo alam ang kwento, Marlon. Hindi mo alam kung gaano kasama ang taong yon. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ng taong yun? At kung pahirapan mo siya ay parang sakit sa butong katimonyoan mo. Oo. Tama ka. Sagad sa buto nga ang katimonyohan ko dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ka Diyos, Kevin. Para magparusa ng taong may kasalanan. At lalo na sa taong nagbago na. At may binubuhay na isang inosente bata. Well, hindi nga ako Diyos. At hindi ko siya mapapatawad. Hindi na nakipag-argumento pa si Marlon. Kagaya ni Ivan. Dali-dali rin siyang tumalikod at umalis. Pero nagmatigas pa rin ako. Dahil sa isip ko, ako pa rin ang tama. Hindi lang kasi alam ni Marlon ang tindi ng sakit na naranasan ko. Wala siyang kaalam-alam sa tindi ng sakit na dulot nito sa pagkatao ko. Pero marahil dahil sa matinding puot ko kay Ivan kung kaya ay ganun na lamang ang naging reaksyon ko. At pati ang nanay ko na simula nung bata pa ako ay hindi ko nagawang sagutin. Pero ng mga pagkakataong yun ay nasagot ko na at hindi ako nagpatalo sa kanya. Dumating ang araw kung saan ko sinabihan si Ivan na pumunta. Naghintay ako. Umaga, hindi siya dumating. Sumapit ang hapon, hindi pa rin siya dumating. Hanggang 6:00 ng gabi, wala pa rin Ivan na sumulpot. Sa galit ko ng mga oras na yun, pinuntahan ko ang bahay ni Ivan. May sinabi kasi siyang address ng bahay niya at bagamat hindi ko pa napupuntahan yon, tila isang bulkan ang naramdaman kong galit sa kanya sa puntong iyon. At naisip kong dahil hindi siya sumipot, lalo ko pa siyang pahihirapan. Ipinasok ko ang kotse ko sa kanilang lugar at nagtanong-tanong hanggang sa natumbok ko ang itinuturong bahay niya. Pero laking gulat ko rin nang nakitang maraming tao sa labas ng barong-barong niya at maliwanag ang paligid. Imbis na lalabas pa ako ng sasakyan, inaninag ko na lang muna kung anong meron. Excuse me po. Iyan po ba ang bahay ni Ivan Jimenez? Iyan nga po. Bakit maliwanag sa bahay niya at maraming tao? Kahapon kasi namatay ang anak niya. Dati nang may sakit yon at kailangan sanang maipagamot ng
dahil tumindi ang sakit at dapat na rin maoperahan. Kaso walang pampa-opera. Kaya nalungkot si John. At kaninang umaga lang, nakita naman ng mga kapitbahay na yun, nakalambitin na siya sa loob ng kanyang parong-parong. Tinapos na rin pala niya ang kanyang paghihirap. Nakakalungkot nga eh. Nagkapatong-patong na kasi ang mga problema niya. Iniwanan ng asawa. May sakit pa ang anak niya. Tapos wala pa siyang pera na ipangpapagamot para sa anak niya. Hindi na niya nakayanan pa ang mga problema niya kaya yun na siguro naging desisyon niya na tapusin na ang paghihirap niya. Hindi ko na hinintay pang tapusin ng taong pinagtanungan ko ang kwento. Pinandar ko na lang ang sasakyan ko at tila wala sa sariling minaneho ang kotse pa uwi ng bahay. Pakiwari ko na mga oras na yun ay binagsakan ako ng isang mabigat na bagay sa aking narinig. Hindi ko lubos maisalarawan ang aking nadarama. Nagulat, nakonsensya, naawa. Nang nasa bahay na ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi mapakali. Sobra talaga akong nakukonsensya. Maghahating gabi na nang hindi ko rin natiis ang sarili ko. Naisipan kong bumalik sa lugar. At doon sa lamay, naroon din si Marlon. Napag-alaman kong si Ivan pala ang namumuno ng isang volunteer group ng kawang-gawa na inorganize ng parokya. May mga miyembrong estudyante, may mga professionals, may mga ordinaryong tao lamang. Ang recipients ng grupo nila ay mga mahihirap, mga ulila, mga batang hindi nakapag-aral, biktima ng mga pang-aabuso, mga taong nangangailangan ng tulong. Sila pala nag-handle sa pag-aasikaso ng burol gawa ng wala ng mga kamag-anak pa si Ivan. Sa pag-uusap ng mga naglalamay, napag-alaman ko na si Ivan pala ay aktibo rin sa mga organisasyon ng simbahan. Sa mga kwento-kwento, nagbago na raw talaga ito. Nang nagkasakit ang anak niya, nagambagan ng mga kasama niya sa grupo para sa pang-araw-araw na pangailangan at gamot ng anak at para na rin sa gamot niya. Pero hanggang dun lang talaga ang nakayanan nila. Malaking halaga raw talaga ang kailangan sa pagpapa-opera ng bata. Nawala na raw ito ng pag-asa dahil sa tagal ng tulong na ipinapaabot ng local government at iba pang hininga nila ng tulong. Para namang may sipat na tumusok sa puso ko sa narinig kong mga kwento. Lalo na nang narinig ko pa ang isang kwento ng kabayanihang ginawa niya nung nasunog ang isang bahagi ng kabayanan sa lugar namin. At kahit daw natutupok na ng apoy ang isang bahay, pinasok niya pa rin ito at sinagip ang matandang bulag at apo nito na natrap sa loob ng bahay. Piniga talaga ang puso ko sa matinding kahihiyan. Lihim akong napaluha sa mga narinig kong sinabi nila na kabayanihan ni Ivan. Nang nakita ako ni Marlon, matalim pa rin ang titig niya sa akin. At syempre, ano bang lakas ng loob kong makipagtitigan sa kanya? Alam ko ang titig na yon, puno ng paninisi at panunumbat. Kaya ang nagawa ko na lang ay yumuko na lamang. Nilapitan ko ang paring nag-lead ng grupo nila at tinanong kung ano pa mga kailangan nila. Nang sinabi ng pare ang mga bayarin sa libing, sa serbisyo ng punerarya, sa mga snacks ng mga naglalamay, nag-volunteer ako na ako na ang sasagot ng lahat. Natuwa naman ang pare. Pero alam ko, hindi sapat ang mga yon. Kung alam lang ng pare na may kinalaman ako sa dahilan ng pagkamatay ng bata at sa ginawang desisyon ni Ivan, baka hindi niya tanggapin ang tulong kong iyon. Nang tiningnan ko si Marlon, matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Alam ko, huli na ang pagbibigay ko ng pera.
Alam ko sa sarili ko na napakalaking kasalanan ang nagawa ko. 5 araw at gabi ng lamay para kay Ivan at sa anak niya. At sa 5 araw at gabi na iyon ay halos palaging nagkakasabay kaming parehong naroon ni Marlon. Hindi kami nag-iimikan. Matinding galit pa rin sa akin ang nakikita ko sa mga mata niya. Hanggang sa inilibing na nga si Ivan, hindi pa rin kami nag-uusap. Kahit nagkakasalubong kami sa pagsiservice ng pagkain sa mga naglalamay, parang hindi ako nag-e-exist sa paningin niya. Nakauwi na ako ng bahay pagkatapos ng libing ni Ivan. Nagpapahinga na ako noon. Nagmumuni-muni. Hindi pa rin maalis sa isipan ko ang epekto ng ginawa ko sa buhay ni Ivan. Feeling ko, isa akong kriminal na kailangang ikulong o parusahan. Naiiyak na lang ako. Wala na kasi ako magagawa. Wala na si Ivan. Wala na rin ang anak niya. Maya-maya lang ay naggulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto. Nakalimutan ko palang ilak ito. Si Marlon. Pumasok siya sa kwarto at umupo sa isang silya sa gilid ng study table ko. Aalis na ako bukas. Doon ko na ipagpapatuloy ang pag-aaral ko sa Maynila. Dumaan lang naman ako para magpaalam at ilabas ang lahat ng sama na loob ko sa ginawa mo. Ayaw ko sa pag-alis ko may dala akong sama ng loob laban sa isang tao. Ayaw ko rin magtanim ng galit. Nangangaring makaganti dahil baka buhay ko ang maging kapalit nito. Ayaw kong maging kagaya mo. Nagsisisi na ako, Marlon. Kaya sana patawarin mo na ako. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad. Kay Ivan ka dapat humingi ng tawad. At sa anak niya. Natahimik ako. Totoo naman ang sinabi niya. Sa kanila ako nagkasala. Kaya dapat ako sa kanila humingi ng tawad. Nga pala. Isusoli ko na pala ang iPad na ibinigay mo sa akin. Hindi ko naman ginamit yan eh. Hindi naman importante sa buhay ko yan. Ayaw ko ng luho. Gusto ko yung simpleng bagay lang. Nagsisisi lang ako kung bakit ko itinago pa yan eh. Dapat pala binenta ko na yan para ang pera makatulong para may salbang buhay ng anak ni Ivan. Tatambuhin niya na rin. Hindi ako nakaimik sa mga sinabi niya ngayon. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Alam mo pa, namimiss kong dating mataba. Yung pangit na Kevin ng kaibigan kong minahal ko ng totoo. Yung taong simple lang na kapag may nangaapi, iiyak na lang sa likod ng maliit na bahay nila. Yung nakilala kong sobrang mapagkumbaba. Iyon ang mga katangian ng nagustuhan ko sa'yo nun. At alam mo ba na dahil sa pinakita mong kabaitan nun, iyon ang dahilan kung bakit sumasali ako sa mga gawaing pagtulong sa kapwa. Naalala ko kasi dati, sinabi mo sa akin nung isang beses na may mga batang nangahapi sa'yo. Tinatawag ang baboy, mataba, pangit, tapos tinitingnan ko sila at pagkatapos nun, sinisigawan kong magsunto ko na lang kami. Nang sinabi mo sa akin na huwag ko na lang silang patulan kasi masama yun. Masama ang mga away. Masama magtanim ng galit sa kapwa. At sabi mo pa nga na kapag isang araw ay bumalik sila sa akin at manghingi ng tulong, tulungan ko pa rin sila kasi kahit salbahe sila. Kasi kapag nakatulong ka sa isang tao, di ba? Hindi niya malilimutan ang kabutihang loob mo. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang kabutihang loob mo? 2 taong naroon lang. Naghihintay ng tulong mo pero anong ginawa mo? Pinahirapan mo yung tao. Hindi mo pa tinulungan. Sinira mo ang matinding respeto at pag-iidolo ko sa'yo. Alam mo pa yun? Ha? Tama na! Please stop! Tumigil ka na, tama na! Bakit? Masakit ba? Masakit ba ang mga sinabi ko?
At doon ko naramdaman ang mga luwang tumataloy sa pisngi ko. Ang sakit ng naramdaman ko. Sobrang tumagos ang sakit ng mga sinabi niya sa kaibuturan ng puso ko. At nakita kong tumayo siya at tinumpok ang pinto. Aalis na lang ako. At hindi na ako muli magpapakita pa sa'yo. Umiyak na lang ako ng umiyak. Pakiramdam ko'y wala akong karapatang pigilan siya. At bago siya tuluyang nakalabas, nag-iwan pa siya ng huling salita niya. Oo nga pala. Wala akong girlfriend. Pinsan kong babaeng nakita mo. At hindi totoong naghalikan kami base sa mga sinabi mo. Alam ko gawa-gawa mo lang yun. Yung mga sinabi mong nakita mo kaming ginagawa yun. At isang beses ko palang ginawa yun. Alam mo kung kanino yun. At hindi ko gagawin yun kung hindi ko mahal ang isang tao. Sabay sara ng pinto. Doon ko na-realize ang sobrang kasakiman at kasamaan ko. Doon ko na rin naramdaman ang matinding panghihinayang. Mahal pala ako ni Marlon. Pero sinayang ko lang ang pagmamahal niya. Para akong sinampal ng maraming beses. Totoo, nagtagumpay ako sa paghihiganti ko kay Ivan. Pero hindi ako masaya dahil hindi ko inasahan na babalik din pala sa akin ang lahat. Hindi pala nasusukat sa tagumpay ang paghihiganti ng kaligayahan ng tao. Kung naging mabait lang sana ako kay Ivan, maaaring buhay pang anak niya. Buhay pa sana siya. At tama si Marlon. Sa pagbago ng aking anyo at kalagayan sa buhay, nagbago rin ang aking ugali at pananaw. Imbis na magbago ako para sa ikabubuti ng buhay ko, ang pagbabago ko ay nakasama sa aking sarili. Dahilan para ang taong mahal ko ay magalit sa akin at mapahamak ang iba pang nakapaligid sa akin. Lumipas ang isang taon dahil sa matinding pagsisisi. Hiniwalayan ko ang sugar daddy ko. Hindi na ako bumalik pa sa trabaho ko. Parang gusto kong ikulong ang sarili ko sa probinsya namin iyon. Every week kong tinatalo ang puntod ni Ivan at ng anak niya. At sa bawat pagdalaw ko, umiiyak ako. Lumulod sa harap ng kanyang puntod. Humihingi ng patawad. Hindi pa ako makamove on sa mga nangyari. Sobra talagang kinakain ako ng konsensya ko. At si Marlon, hindi siya mabura-bura sa isip ko. At tila lalo pang tumitindi ang pananabik ko sa kanya. Ang panghihinayang ko. Feeling ko ay hindi pa niya ako napapatawad. Hindi rin nagtagal, binawian naman ng buhay ang nanay ko. Sobrang sakit. Sobrang lungkot. Nag-iisa na lang talaga ako sa mundo. Pinilit ko namang hanapin si Marlon sa Maynila. Pero bigo ako. Hindi ko alam kung saan siya nag-aaral at ayaw namang sabihin ng kanyang inay kung nasan siya. Bilin daw ito ni Marlon sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan naman ay wala rin kaalam-alam kung saan siya sa Maynila nagtungo. Bumalik na lang ako sa probinsya, dala-dala matinding kalungkutan at kabiguan. Hanggang sa naisipan ko na lang na ibenta na lang ang aking bahay, kotse at mga ari-arian. At bumalik na lang sa dati naming maliit na kubo. Dahil nawala na rin ako ng gana mag-exercise, magpaganda, mag-ayos ng katawan, bumalik ang dating katabaan at itsura ko. Nangitim muli ang balat ko. Ang buhok ko ay hindi ko na inasikaso pa. Bumalik ito sa pagkamahabang kulot na kinky. Hanggang sa kapag may tumata ang mga bata at nakikita ako, may naririnig akong sumisigaw ng bakulaw, kapre, elepante. Pero hindi ko na lang pinansin iyon. Pakiramdam ko'y nararapat lang iyon sa akin. At parang wala na rin akong pakialam sa aking sarili. Para mabuhay, gumawa ako ng maliit na tindahan sa harap ng bahay namin. Isang araw, hindi ko inaasahang dadalawin ako ng nanay ni Marlon. Ang sabi niya, may sulat daw si Marlon para sa akin. Tila naglulundag ang puso ko sa sobrang tuwa sa pagkarinig sa kanyang sinabi. Nang inabot niya sa akin iyon at nakalagay pa sa isang malaking brown na envelope ang sulat, agad ko itong binuksan.
Pero kung gaano ako kasaya sa pagkakatanggap ko sa sulat niya, ay siya namang pagguho ng mundo ko nang mabasa ko ng laman nito. Mr. Kevin Sanchez, you are cordially invited. Ikakasal na pala siya. Maraming salamat po sa paghatid ng sulat na to. Makakaasa po kayo. Pupunta po ako. Maraming salamat po. At huwag ka mag-alala sa pamasahe dahil sagot na yun ni Marlon. Sinabi ko na sa kanyang lahat na ibinenta mo ng bahay mo, ang mga ari-arian mo, sasakyan mo. At nagtayo ka na lang ng cooperative kung saan ay may mga nagtatrabaho rito. Ang mga miyembro ng volunteer group, gawang-gawa ng parokya na pinamumunuan ni Ivan dati. At ang profit naman ito ay nagpupunta sa mga recipients ng may hirap at mga tao na ngailangan. At sinabi ko na rin sa kanya na ngayon ay nag-iisa ka na lang. Nagtitinda sa isang maliit na tindahan sa harap ng kubo mo. Maraming salamat po. At sabay tayong dalawa na magpupunta sa Baguio. Sa Baguio po? Oo. Hindi siya sa Maynila nagtungo kundi sa Baguio. Ganun po ba? Kaya pala hindi ko siya nakita sa Maynila. Sobrang sakit ng damdamin ko sa pagkatanggap ko sa imbitasyon na iyon ni Marlon. Para akong ilang beses na sinaksak sa bawat sandali na sisingit iyon sa aking isip. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Naipangako ko sa sarili ko na tatatagan ko ang loob ko na harapin ang masakit na kaganapan ng kanyang pagpapakasal. Halos magtatanghalian na nang makarating kami ng Baguio. Dahil hapon po naman ang kasal, nagpahinga muna kami sandali. Ang haba pa kasi ng biyahe sa bus. Nagising ako nang may nagsalita. Kumusta ka na, taba? Nangimulat ko mga mata ko. Si Marlon pala. At kasama niyang isang magandang babae na halata na ang pagbubuntis. Pakiwari ko ay may matulis na bagay na tumusok sa aking puso sa nakita ko sa kanila. Maganda babae. At syempre gwapo rin si Marlon. Bagay na bagay sila. At napansin ko pa sa babae na parang sosyal ito. At sa tingin ko ay mayaman siya. Sumampas si Marlon sa kama. Niyakap niya ako at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos, ipinakilala niya ako sa kanyang fiancé. Si Daria nga pala ang magiging asawa ko. At Daria si Kevin. Siya yung sinasabi ko sa yung idol ko simula pa nung bata pa lang ako. Siya yung best friend ko sa amin. At sa kanya ko natutunan ng maraming mahalagang bagay sa buhay. Siya na ang kuya-kuyahan ko dun. Alam mo bang kapag inaaway yan, ako ang nangaaway sa mga salbahe. Para naman akong natulala sa pag-introduce niya sa akin. Hindi ko kasi akalain na sa kabila ng aking mga nagawa, masasabi pa rin niyang idol niya ako. Pero nasapawan pa rin na yun ang sakit na naramdaman ko sa pag-akita ko sa kanila. Bumalikwas na lang ako at inabot ko ang kamay sa kanyang kasintahan. Best wishes sa inyong dalawa. Maraming salamat. Sige na, una na kami sa iyo ha. 2 oras na lang kasi magsisimula ng kasal. Sige na taba, magbihis ka na dyan. Ang pahabol ni Marlon bago sila makalabas ng kwarto ko. Binitawan ko na lang ang isang pilit ng ngiti habang nakatingin silang dalawa sa akin. Hindi ko lubos maisalarawan ang nadarama ko. Masaya na yun. Balik na naman sa dati ang tawag niya sa akin pero malungkot din. Dahil ayun nga, ikakasal na siya. Marahil, nalimutan na niya ang sinabi niyang unang halik sa taong mahal niya. Pinahid ko na lang ang luhang tumataloy sa pisngi ko. Dapat lang siguro na makontento na ako na pinatawad niya na ako. Dapat lang talaga na magdusa ako dahil ako talaga may kasalanan ng lahat. Hindi ako deserving sa pagmamahal ng kahit sino. Hindi ako deserving na mahalin dahil isa akong mamamatay tao.
Dapat sa akin ang parusa para kahit man lang sa ganun ay mapatawad ako sa mga nagawa kong kasalanan. Tuluyan na ako nagtungo sa shower at pagkatapos maligo, nagbihis. At saka kinuha ang regalo ko. Sinulatan ko ito ng dedication. Congratulations sa'yo, Pot. Pasensya ka na. Wala akong nakayanang ibigay sa'yo kundi itong iPad na pinili ko sa'yo nun na isinuli mo sa akin. Siguro naman ngayon kailangan mo na ito. May asawa ka na. Kailangan niyo ang communication. Salamat nga pala sa pag-ibita mo sa akin na masaya ako na kahit papaano naging bahagi ako sa pinaka-memorableng yugto ng buhay mo. At sa unahan ng dedication na iyon, ay nagdrawing ako ng nakatayong linya. Sa gitna naman ay square. At ang sa pinakadulo, pagkatapos ng 3 tuldok, ay square. Tinignan ko ang aking relo. May 1 oras pa bago ang taktang kasal. Ang sabi ng nanay ni Marlon ay susunduin lang daw ako sa kwarto para sabay kaming pumunta ng simbahan. Humiga muna ako sa kama. Ipinagpatuloy ang pagmumuni-muni habang hinihintay ang tawag ng nanay ni Marlon. Bago ko tuluyang ipigkis ang tali para magsutlong ang buhay ng dalawang nagmamahalang ito na nasa harap ng tao at Diyos, gusto kong itanong kung may tututol ba sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang tanong ng pari nang naroon na kami sa simbahan at nasa isang bahagi ng seremonya ng kasal. Tahimik ang lahat. Pakiwari ko'y nakikiramdam ang mga tao kung may sisigaw at tututol sa seremonya. Parang gusto kong tumayo at sumigaw. Ito na ang pagkakataon. Sumigaw ka na. Sabihin mong, tutol ako, padre. Mahal ko ang lalaking yan. Sabihin mo na, bago mahuli ang lahat. Ang sigaw ng isang bahagi ng utak ko. Inuulit ko at hindi ko na ito uulitin pa. Kung sino man ang tututol sa pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalang ito, tumutol na ngayon o wala ka ng pagkakataong tumutol pa magpakailanman. Tutol po ako, padre. Ayaw ko pong makasal siya. Napalingon silang lahat sa akin. Nagbulungan. Pati ang nanay ni Marlon at si Marlon mismo ay nagulat. At sa ano namang kadahilanan ng pagtutol mo? Dahil mahal ko po si Marlon. Mahal na mahal ko po siya. Nagbulungan ng mga tao. At maya-maya lang ay nagtawanan sila. At nang tinignan ko ang pare, pati ito ay natawa na rin. Hanggang sa napuno ng mga halakhak ng mga tao ang simbahan. Pero hindi tumawa si Marlon. Tinitigan niya ako at nilapitan. At nang nasa harap ko na siya, hinawakan niya kamay ko. At pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Padre, hindi na po matutuloy ang kasal. Mas lalo pang lumakas ang ingay ng pagkadismaya ng mga taong naroon. Agad naman akong hinila ni Marlon palabas ng simbahan. Nasa ganung pagtakbo kami malapit sa pinto nang marinig ko ang malakas na biglang bumagsak si Marlon at nabalot ng dugo ang kanyang katawan at pati ang kanyang bibig ay may dugo na ring lumalabas. Marlon! 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 Ano ba nangyari, Marlon? Marlon! Tingnan ko ang pinanggalingan kung sino ang pumaril. Isang pulis pala ito na nagpakilalang kapatid ni Daria. Hindi naman maaaring ganun mo na lang na iwanan ng kapatid ko. At lalo na kapag ipagpapalit mo sa isang baklang pangit. Magkakamatayan muna tayo. Marlon, lumaban ka, Marlon. Marlon, lumaban ka. Huwag mo kong iwan, Marlon, please. Huwag mo kong iwan, please. Pinilit lang nila ako. Pagkasalan si Daria. Pinilit lang nila ako. Sorry.
Patawarin mo ako. Ang pautal-utal na sambit ni Marlon sa akin. At nakita ko na lang ang pagbagsak ng katawan niya na parang naubusan ng lakas. Walang humpay ang pagsigaw ko sa pangalan ni Marlon habang umiiyak. Ikaw na ang susunod kong papatayin. Hayop ka. Sinira mo ang plano ng kapatid ko. Iyon na ang huli kong natatandaan bago ako nawala ng malay. Ang narinig kong ingay, bigla akong nagulantang. Doon ko nalaman na nananaginip lang pala ako. Dali-dali akong bumalikwas ng kama. Pinahid ang basa ko pang pisngi sa mga luha na dumaloy dito. Grabe. Parang hindi pa naginip yun. Parang totoo ang lahat. Ramdam ko pa rin ang takot. Ang panginginig ng kalamnan ko. Ang matinding lungkot sa pagkakabaril kay Marlon. At pati ang dibdib ko ay sobrang nahinikip. Habol-habol ko pa ang paghinga ko. Tinungo ko ang binalid ko na regalo para kay Marlon. Isinilid ko ito sa isang plastic bag at tinumbok ng pinto ng kwarto. Halika na at malilate na tayo. Opo. Bago ko tuluyang ibigkis ang tali para magsudlong ang buhay ng dalawang nagmamahalang ito sa harap ng tao at Diyos, gusto kong itanong kung may tumututol ba sa kanilang pag-iisang dibdib. Tahimik lang ang lahat. Pakiwari ko'y nakikiramdam ang mga tao kung may sisigaw at tututol sa seremonyang iyon. Grabe ang kabang naramdaman ko. Halos pareho ang lahat ng eksena na naroon sa aking panaginip. Hindi tuloy ako mapakali kung gagawin ko ba ang ginawa ko sa panaginip na sumigaw at tumutol. Parang totoo kasi ang lahat. At kung totoo man iyon, ibig sabihin ay pinilit lamang si Marlon na magpakasal kay Daria. At kapag totoo, hindi siya maaaring magpakasal sa babaeng hindi naman niya mahal. Inikot ko ang paningin ko sa iba pang mga taong nasa loob ng simbahan. Kung may kapareha rin ba ng eksenang kagaya ng panaginip ko. At lalo pa akong kinabahan ng may nakita akong dalawang naka-uniformeng pulis. Oh, Diyos ko, totoo talaga ang panaginip ko. Lalo pa tuloy akong naturete. Parang gusto ko nang tumayo at sumigaw na lang at para hindi mabaril si Marlon, hihilahin ko kagad siya patungo sa side ng entrance ng simbahan. Inuulit ko at hindi ko na uulitin pa ito. Kung sino man ang tumututol sa pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalang ito, tumutol na ngayon, magsalita na kayo at hindi ka na maaaring tumutol pa magpakailanman. Ito ng pagkakataon mo. Sumigaw ka na. Sabihin mong, tutol ako, padre. Mahal ko ang lalaking yan. Sige na, sumigaw ka na. Pagkakataon mo na yan. Ang sigaw ng isang bahagi ng utak ko. Lalo pang lumakas ang pagkalampag ng dibdib ko. Tila nakakabingi ito nang naghintay pa ng ilang sandali ang pari na parang ako na lang ang hinihintay. At namalayang ko na lang ang sariling tumayo. Pero hindi ako makapagsalita. Parang may bumara sa aking lalamunan. Bakit iho? May sasabihin ka ba? Ang tanong ng pari sa akin nang nakita niya akong tumayo. Nasa bandang unahan kasi ang aming upuan at kitang-kita niyang pagtayo ko. At nang nagsitinginan pa sa akin ng mga tao, pati na si Marlon at ang kanyang kasintahan, doon na ako naalipin na matinding hiya. Ibinaling ko ang paningin ko sa nanay ni Marlon na katabi ko nung oras na yon. Ano po kasi, sumasakit po ang tiyan ko. Ang lumabas na salita sa bibig ko. Iho, baka naman nadudumi ka lang. Gumawa ka pa ng eksena dito. Akala ko talaga tututol ka.
Ang komento ng pare na halos sinabayan pa ng nakabibinging tawanan ng mga tao. At dahil sa matinding hiya, nagtatakbo ako lumabas ng simbahan sa pamamagitan ng side entrance. Dala-dala ang aking regalo para kay Marlon. Walang humpay ang pagpatak ng mga luha ko habang naglalakad ako sa kalsada pabalik ng tinutuluyan kong kwarto. Bagamat nakakahiya ang eksenang nangyari sa akin sa simbahan, halos hindi ko na ito nararamdaman pa. Ang sumagi sa isip ko sa pagkakataong iyon ay ang eksena ng seremonya kung saan sila magsasabi ng I do sa isa't isa. Doon na ako humagulgol. Napaupo na lang ako sa ilalim ng lilim ng pine tree at doon ipinagpatuloy ang pagiyak. Mistulang paulit-ulit akong namamatay sa bawat pagsagi sa isip ko ng mga salitang I do na maaaring binibigkas na nila sa isa't isa. At sa aking forma, para akong isang paslit na inagawan ng candy. Kung may nakakakita lang sa akin sa ganong sitwasyon, baka isipin nilang isa akong baliw, kundi man ay isang bakulaw na nakatakas galing sa zoo. Nang makarating na ako sa tinutuluyan kong kwarto, agad akong nag-pack up at dumiretso na ng bus terminal. Parang hindi ko kasi kaya ang pagmasdan sila pagkatapos ng kasal at nag-i-enjoy sa kanilang party habang ang puso ko naman ay parang sinasaksak na maraming beses. Gabing-gabi na nang naisipan kong tawagan si Marlon. Nasa terminal pa ako. Madaling araw pa kasi ang alis ng bus. Naisip kong tawagan siya dahil kabasusan naman kasi ang ginawa kong pag-alis nang wala man lang paalam. Sa tansya ko ay nasa kasagsagan pa sila ng party. Hello? Marlon, pasensya ka na, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos sa'yo. May urgent kasi akong gagawin sa probinsya kong kaya ayun, umalis na lang ako kagad. Yung totoong rason, bakit? Bakit ka biglang umalis? Ang tanong uli niya. Alam kong hindi namang kapanipaniwala yung ganon. Naroon na nga ako pero umalis pa rin ako. Sino ang maniniwala sa ganong klaseng rason? Ang totoo kasi niyan, nahiya kasi ako nung tumayo ako sa kasal mo at pinagtawanan ako ng mga tao. Bakit ka naman kasi tumayo nun? Oo, wala eh. Sumasakit kasi yung tiyan ko nun, alam mo na, nadudumi ako. Talaga bang yun ang totoong dahilan mo kung bakit ka tumayo? O gusto mong pigilan o harangan ang kasal ko? Ha? Bakit ako haharang? Ano ba kita? Ewan ko. Basta, pasensya ka na sa nagagawa ko ah. Ano ka ba? Okay lang yun. May party pa ba kayo? Pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Wala eh. Wala? Oy, bakit naman wala? Hindi na kailangan yun. Ganun ba? Nasan ka na ngayon? Nandito. Sa bahay nyo? Hindi. Saan nga? Sa likod mo. Ha? Ang reaksyon ko kaagad. Nalito ako sa kanyang sagot. At nang nilingon ko ang aking likuran, naroon nga si Marlon. Bit-bit ang kanyang bag. Kasama ang nanay niya. Bakit? Ba't nandito kayo? Ano ba nangyari? Ang tanong kong naalipin ang kalituhan ng isip sa mga pangyayari. Alam mo, Kevin, nung nakaalis ka na kanina, may isang lalaking tumayo at sumigaw ng pagtutol sa kasal. Ang sabi pa niya ay mahal daw niya si Daria at sila ang totoong nagmamahalan. Sila ang totoong magkasintahan. Pinilit lang naman daw ng pamilya ni Daria na ipakasal siya kay Marlon dahil ayaw ng pamilya ng babae sa lalaking yun dahil isa lamang siyang driver ng pamilya nila. At inamin din niya na siyang ama ng batang nasa sinapupunan ni Daria. At pagkatapos nun, ayun, nagkabarila na kanina sa simbahan. Ano po? May barilang nangyari? Napatay ba yung lalaki? Silang dalawa ka mo. Hinarang kasi ni Daria ang katawan niya sa lalaki nang binaril muli ito ng kanyang kapatid na pulis. My God. Halos magkapareho sa panaginip ko yung nangyari. Ha? Anong sinabi mo? Wala yon.
Huwag mo na lang pasinin. Bakit ka pala nagpakasal kay Daria? Mahal mo ba siya? Tinakot lang din naman ako ng mga kapatid niyang pulis at pinsan na nasa militar. Kapag di ko raw papakasalan si Daria, pati ang nanay ko ay hahantingin nila sa probinsya. Close ko kasing kaibigan si Daria. Kaya yun, ako napili nilang gamitin para maging tatay ng anak ni Daria. Pero lihim namang sinabi sa akin ni Daria na huwag daw ako mag-aalala dahil hindi naman matutuloy ang kasal. Dahil ang plano nila ay magtatanan sa gabing iyon bago ang kasal. Pero yun nga, naunsyamin ng gabing yun dahil sa higpit ng pagbabantay ng mga kapatid. At yun nga, nagbago ang plano nila. At sa simbahan nila, ibubulgar ang lahat. Sa harap ng pari at mga tao para kapag narinig iyon ng pari, iihinto nila ang kasal. At iyon, itatakas ng lalaki si Daria. Ang problema nga lang, lalo palang magagalit ang pamilya ni Daria at yun nga, binaril ang lalaki at nadamay ang anak nilang si Daria. Pero ako, bakit mo ako inimbitang ganong alam mo naman pala na hindi matutuloy? Wala lang. Gusto ko lang makita ang magiging reaksyon mo kapag ikakasal na ako. Uwe, at ano naman ang naging reaksyon ko ha? Ayun, ipinahinto mo ang kasal dahil sabi mo nadudumi ka. Totoo naman. Ang sakit kaya ng tiyan ko nun. Nadudumi talaga ako nun. Walang joke yun, totoo yun. Talaga lang ha? Teka nga. Sandali lang, bakit ba kayo narito sa terminal? Kayo ng nanay mo, ba't nandito kayo? Uuwi na. Sasama kayo sa akin? Oo. At hindi lang tayo sa bus makakasama. Nagpaalam na kasi ako sa nanay ko na doon na ako titira sa barang-barang mo. Para hindi ka na nag-iisa. We, di nga. Totoo yun, Kevin. Sa'yo na raw siya titira. Simula kasi nung sinabi ko sa kanya na bumalik ka na sa barang-barang mo, palagi ka na niyang tinatanong sa akin. Okay lang naman sa akin yun. Naroon naman ang mga kapatid niyang may mga trabaho na kasama ko sa bahay namin. At wala akong tutol. Sa katulad mong may gininto ang puso, wala akong tutol na tamayan ka ni Marlon. Hindi na ako nakaimik pa. Tingnan ko na lang si Marlon na binitawan ng nakalolokong ngiti. Niyakap ko siya. Nagyakapan kami sa gitna ng maraming tao sa terminal na iyon. Ngayon ay magkasama na kami ni Marlon. At dahil sa encouragement niya, kami na mismo ang namumuno sa cooperative na itinatag ko para sa mga mahihirap at nangangailangan. Ako ang chairman ng cooperative samantalang si Marlon naman ang presidente. At mas lumago pa ito dahil nakahanap kami ng mga investors at sponsors at ang iba pang mga foreigners. Isa na sa kanila ang aking dating sugar daddy at believe sa aking ginawang inisyatibo. Isa na siya sa mga pinakamalalaking establishment sa lungsod namin at nationwide na ang lawak ng aming recipients. Nakabili na rin kami ng bahay na siya naming lilipatan. Tungkol naman sa pangangatawan ko, pinaganda ko na uli ito. Ipinakita ko sa lahat na kapag may disiplina ang isang tao, kaya niyang makamit kung ano man ang gugustuhin niya sa kanyang katawan. At ang sabi pa nga ni Marlon, walang masama kung baguhin ko ang aking pisikal na anyo para sa ikabubuti ko. Huwag lang ang ugali at prinsipyo ko. At ang iPad na pasalubong at inirigalo ko sa kanya, ginawa namin ito ng frame at isinabit sa dingding ng bahay namin. Sabi niya, ito ang magiging simbolo ng pagpapakumbaba, pagiging kontento sa mga simpleng bagay sa buhay at pagpapatawad. Tama naman siya. Kung ang lahat ng tao sa mundo ay mapagkumbaba, kontento sa mga simpleng bagay sa buhay, walang kinikimkim na galit sa kapwa at marunong humingi ng tawad o magbigay ng kapatawaran, magtulungan imbis na nag-iinggitan, sigurado ang mundo ay magiging isang lugar na iyong tinatawag nilang better place to live. Iyan ang mga leksyon sa buhay na natutunan ko mula kay Marlon.
At sa mga prinsipyo at paninindigan niyang ito, tiwala akong kahit anong dagok at pagsubok pang darating sa buhay namin, mas lalo pang patitibayin ang panahon ng pagsasama namin dahil sa matatag niyang paninindigan at makataong prinsipyo. Wakas. At yan ang wakas ng kwento ni Kevin. Kayo ba mga Daxilogs? May kwento ba kayong ganito? Kwento ng paghiganti? O iniisip niyong maghiganti rin sa isang taong nakagawa sa inyo ng masama? Ikwento niyo naman sa comment section. Pag-usapan natin yan. Pero kung ako ang tatanungin niyo, yes, naka-experience na ako ng ganito na may taong gumawa sa akin na masama. Pero ipinagpasa Diyos ko na lang. May pinagsamahan din naman kami nun. Yun na lang iniisip ko yung naging araw na naging masaya kami. Kaya tinanggal ko na lang yung galit sa puso ko at pinili yung peace of mind. At bago ako tuluyang magpaalam, baka naman, as I mentioned sa pinakaunang bahagi ng kwentong ito, marami pa rin ako nakikitang nakikinig at o nanonood sa channel na to, pero hindi pa rin sila nakasubscribe. So baka naman makonsider nyo na mag-subscribe na at i-hit nyo na rin yung notification bell para once na may upload ako na bagong kwento ay manonotify kayo at kayong unang makakarinig. At pakilike na rin ang kwentong ito kung nagustuhan nyo. At syempre mag-comment na rin kayo ng mga pananaw nyo sa kwentong ito. Tulad nga ng tanong ko, nangyari na ba sa inyo na nagalit kayo sa isang tao at naisipan yung maghiganti? Kung meron, i-comment na yan pag-usapan natin. At kung hindi naman kalabisan, baka naman pwedeng i-share nyo na rin ng kwentong ito sa mga social media nyo. Malay nyo may mga tao palang ganito rin na mag-isip na may nakagawa sa kanila na masama at naisipan nila maghiganti. So maganda mapakinggan nila ito. Kasi mas magandang piliin yung peace of mind at tuluyan ng tanggalin ng galit sa puso at piliing ipagpasa Diyos na lang ang lahat. So hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye for now.